We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag amale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ng mga pinakamalalaki at pinakauling balita sa hilaga at gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Pinagsisita at tinikitan ang ilang pumapasadang tsuper sa malawakang roadside inspection ng LTFRB sa Mangaldan, Pangasinan. Ang detalye sa exclusive report ni Russell Simorio. Maagang pumwesto sa National Highway ng Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan ang mga kawani ng LTFRB Central Office para sa roadside inspection. Pinara ang mga sasakyan at hinanapan ng dokumento ang mga driver. Ang ilang bus nakitaan ng sirang wiper, hindi gumaganang dashcam at sirang brake light. Kinumpiska ang lisensya ng driver at pinagmumulta. Dapat yung mga violation na namin na para dito sa mga sasakyan, dapat kumpletuhin na para hindi na maabala sa pagbibiyahe. Hindi rin nakaligtas sa inspeksyon ng mga pumapasadang jeepney. Okay lang po yun. Bakit, sir? Para mabawasan yung pumapasada kasi dami namin ng pumapasada. Okay lang po. Ayon sa LTFRB, bukod sa hindi maayos na kalidad ng sasakyan, talamak rin umano ang mga pumapasadang kolorum. Turnover po namin sila sa LTO Region 1. Doon namin sila ibibigay. So, pwede sila magbayad ng mga violation nila. Pag mga truck, 200,000 yan, sir. Mas pinalawak ng LTFRB ang operasyon kontra kolorum, lalo na ngayong bare months na mataas ang volume ng pasahero. Nasa 1 million pesos ang multa sa mga kolorum na bus, habang 50,000 pesos naman sa kolorum na jeep. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Mabibili pa rin sa ilang pamilihan ang 41 hanggang 45 pesos per kilo na presyo ng bigas sa kabila ng pagpapatupad ng price ceiling. Para sa detalye, may live report si Joan Punsoy. Joan? Chris, kung meron mang 41 pesos per kilo ng bigas dito sa palengke, paubos na rin ito. Sa ngayon nga ay inaantay na lamang ng mga rice retailer itong karagdagang supply. May mabibili pa ring 41 pesos per kilo ng bigas na regular milled rice sa pamilihang bayan ng Calasiao. Yun nga lang, mabibilang na lamang ang rice retailer na nagbebenta nito. Kasabay ito ng paglift sa price cap o ceiling sa bigas. Karamihan 45 pesos per kilo o well-milled rice ang pinakamurang bigas na ibinebenta sa palengke. Kaunti lang daw kasi ang supply ng regular milled rice. Kung meron man, hindi naman maganda ang kalidad. Kung meron man, hindi siya ganun kagandahan. So, doon na lang kami sa mas magandang kalidad ng bigas kaysa sa medyo durog na bigas or brownish na bigas na 41. Kapag wala pa raw dumating na sapat na supply ng 41 pesos na bigas, mapipilitan ang mga tindera na 45 pesos per kilo pa rin ang ibentang pinakamababang presyo. Panahon na ng anihan ngayon, pero wala ring paggalaw sa presyo ng special rice. Mula lamang kasi sa probinsya ng Pangasinan ang supply ng bigas sa pamilihan. Hirit ng mga mamimili, sana raw bumaba pa ang presyo ng bigas. Para sa amin na mahirap, mataas pa rin. Opo. Sana naman bumaba naman para yung mga mahirap, may makain din sila ng 3 beses sa isang araw. Maigpit pa rin nababantayan ng otoridad ang presyo ng bigas. Patuloy pa rin kami nag-monitor dito sa ating palengke, lalo na sa mga rice retailer natin na magkaroon pa rin ng 41 at 45 na presyo upang sa ganun ang ating mga market goers, ang ating mamimili ay makakita pa rin ng kanilang mga mababang presyo pa rin. Kakasimula pa lang umano ng harvest season kaya hindi pa masyadong ramdam itong pagbaba ng presyo nga ng bigas. Ang special rice
Wala ring paggalaw ang presyo na naglalaro nga sa 48 pesos hanggang 57 pesos per kilo. Pero kung sakali nga nasabay-sabay ng mag-harvest at meron na ring dumating na supply ng bigas mula nga sa Cagayan Valley Region at Central Luzon, ay posible ring bumaba itong presyo ng bigas dito sa probinsya ng Pangasinan. At posible raw na bumaba pa ito mula sa existing na 45 pesos per kilo. Pero ayon na rin sa mga rice retailers, parang imposible raw na bumaba pa sa 41 pesos per kilo ito nga ang presyo ng bigas. Lalo't dedepende rin itong presyohan sa presyo nga ng palay at the same time sa presyo ng langis na ginagamit nga sa transportasyon ng produkto. Chris? Maraming salamat, Joan Punsoy. Nauwi naman sa pamamaril ang away ng magkapatid sa Cabugao, Ilocos Sur. Tutukan yan sa report ni Gab De Luna. Sugatan ng kambal sa Barangay Maradodon, Cabugao, Ilocos Sur matapos umanong pagbabarilin ng kanilang nakababatang kapatid. Sugatan din ng suspect matapos siyang hampasin ng bato sa ulo. Ayon sa pulisya, nagpaputok daw ng barilang suspect at sinuway ng kanyang mga kapatid hanggang sa magkasagutan na nauwi sa pamamaril. Naagaw nila ang baril at hinampas ng bato sa ulo ang suspect. Hindi na raw magsasampa ng kaso ang mga biktima sa kanilang kapatid. Sugatan ng dalawang babae kabilang ang isang buntis matapos mabangga ng kotse sa National Highway sa bahagi ng Barangay Wakas, Orion, Bataan. Ayon sa pulisya, may iniwasan ng dalawa na naipong tubig sa kalsada at sa kanilang pag-iwas, nabangga sila ng paparating na kotse. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng mga biktima na dinala sa ospital. Pero agad ding inilipat sa ibang ospital ang buntis dahil sa maselan niyang kondisyon. Dinala sa Orion Police Station ang driver ng kotse para sa nararapat na disposisyon. Nagtamo ng galos sa katawan ng isang lalaki matapos masagi ng SUV habang tumatawid sa National Highway sa Bantay, Ilocos Sur. Dahil hindi naman grabe ang tinamo ng biktima, nagkayos din sila ng driver ng SUV. Hindi na nagbigay ng pahayag ang mga sangkot sa aksidente. Nagpaalala ang otoridad sa mga motorista na mag-iingat sa pagmamaneho para makaiwas sa aksidente. Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Apektado ang mga estudyante at guro sa kawalan ng bubong ng gymnasium ng isang paaralan sa Dagupan City. Sundan sa report ni Claire Lacanilaw. July 2022, nang maranasan ng malakas na lindol sa ilang bahagi ng Luzon, maraming struktura ang nasira, kabilang ang gymnasium ng isang paaralan sa Barangay Bolosan, Dagupan City. Dahil tumabingi at nakitaan pa ng bitak ang gym, peligroso na itong gamitin. Kalaunan, tinanggal na rin ang bubong at mga poste nito. Yung structure noon ay hindi na siya pwede, medyo delikado sa mga bata, kaya kailangang itanggalin yung bubong at yung kasi anytime kapag lumindol ay sigurado matutumba yung buong bubong, ang kawawa ang ating mga learners. Apektadong ilang estudyante, maging ang mga guro. Ang grupo ni Mika, sa isang bahagi na lang may mapagsisilungan, piniling mag-practice ng kanilang dance number para sa Teacher's Day. Sobrang hirap po kasi po pag tuwing may activity, PA, mainit, tapos po pag may training. Lalo na po pag flag ceremony. Madalang kaming outdoor activity dahil doon napakainit nga, lalo kapag umulan pa ay hindi safe sa mga participants. Apektado umano ang outdoor activities ng mga estudyante, kaya napipilitang isagawa ang ibang aktibidad sa loob ng silid-aralan. Ayon sa pamunuan ng paaralan, target namang malagyan ng bubong ang gymnasium sa taong 2024 sa tulong ng barangay at LGU. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Hindi pa rin pinapayagang pumalaot ang mga mangingisda sa Cagayan dahil sa nakataas na gale warning. Tinutukan niya ni Jasmine Gabriel Galban. Kalmado ang alon sa mga baybayin sa Cagayan, pero sa kabila nito, hindi pa rin pinahihintulutang pumalaot ang daan-daang mangingisda sa bayan ng Santa Ana. Bagamat ang temperature natin averaging 25 to 33 degrees Celsius, medyo mainit-init, pero hanggat nandyan si severe tropical storm Jenny, maging mapagmatyag pa rin. Binabantayan pa rin natin yung mga mangingisda natin kasi may gale warning pa. Pa natin sila pwedeng payagan na pumalaot. Nakahanda raw na magbigay ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga mangingisdang apektado ng bagyo. Nasa mahigit 1,500 ang bilang ng mga mangingisda sa bayan ng Santa Ana.
Samantala, nagdulot ng pangamba ang panakanakang pag-ulan sa ilang residente sa Barangay 34, Gabu, Lawag City, Ilocos Norte. Ang mga mangingisda, 4 na araw na raw na hindi pumapalaot dahil sa masamang panahon. Nangangamba rin ng ilang residente dahil hindi pa natatapos ang ginagawang dike matapos masira sa mga nagdaang bagyo. Ayon sa PDRRMO, nakahanda na ang kanilang tanggapan upang magbigay ng tulong para sa mga nasalanta ng bagyo. Nagbigay kami ng advisory sa lahat ng mga cities and municipal DRRMOs to extend help. Kasama na yung pagbigay ng warning na huwag mo nang pumalaot. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Bahagyang humina ang bagyong Jenny matapos na maglandfall o tumama sa Pingtung Country sa Taiwan. Sa latest bulletin ng Pag-asa, huli itong namataan sa layong 180 kilometers northwest ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas na hangin na 155 kilometers per hour at pagbugso na 190 kilometers per hour. Mabagal itong kumikilos pakanluran. Isinailalim sa signal number 3 ang northern portion ng Batanes, signal number 2 sa natitirang bahagi ng Batanes at signal number 1 naman sa Babuyan Islands, northern portion ng mainland Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Sabi ng Pag-asa, posibleng nasa labas sa ito ng anumang oras ngayong araw. Bahagyaring humina ang habagat pero asahan pa rin ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan pa rin sa ilang lugar sa Northern at Central Luzon. May malalakas na ulan sa Pangasinan, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan at Zambales kaya maging alerto. Posible rin ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Hustisya ang hiling ng grupo ng Pamalakaya Pilipinas para sa 14 na biktima ng pagsalpok ng commercial vessel sa isang bangka sa Pangasinan. Nakatutok si Claire Lacanilaw. Personal na nakiramay ang grupo ng Pamalakaya o Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas sa 14 na biktima sa pagsalpok ng commercial vessel sa isang bangka sa karagatang bahagi ng Infanta, Pangasinan. Nalulungkot sila sa sinapit ng mga biktima, lalo na sa 3 nasawi sa insidente. Hustisya ang kanilang sigaw upang mapanagot ang sinumang responsable sa aksidente. Hiling nila sa gobyerno ang agarang aksyon upang matulungan ang mga apektadong mangingisda. Malungkot sa galit ang nararamdaman namin ngayon dahil meron na naman biktima na mga mangingisda na kitindran. So sabi natin kitindran to, bayal binangga sila tapos iniwan ng foreign official na kung saan yung mga mangingisda natin ay nagpapahinga para makapangisda pinabukasan. Patuloy ang investigasyon ng Philippine Coast Guard sa insidente. Antay natin yung ibang bangkero na nandun nung time nung insidente. Sa level po ng Pangasinan ma'am, halos kahapon po natapos yung initial interview nila. Marami pa pong series of investigation to para po mapatibay po natin yung investigation natin. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Pansamantalang ipinagbawal ng Vigan City LGU ang pagpasok ng pork products mula sa 2nd District ng Ilocos Sur dahil sa kaso ng ASF. Ang detalye sa report ni Ivy Hernando. Pansamantalang ipinagbabawal sa Vigan City ang anumang pork-related products, sariwa man, process o naluto na manggagaling sa 2nd District ng Ilocos Sur maliban sa bayan ng Santa. Yan ang nakasaad sa inilabas na executive order bilang pag-iingat sa banta ng African Swine Fever. Tapos yung mga naman frozen products na mga hotdog, tosino, lahat na nagpapacheck naman sila doon din sa explorer ng mga produkto nila. Tapos pag wala, pag inanapan namin dito sa palengke, papabalikin namin doon sa explorer. Kami digiti agaputi kwa ma-check up nga nalang digiti baboy. Kumbaga safe digiti kwata makwati pagparsyan.
ma-check nga dalaing, mada-certify na nga, dito baboy tayo okay. Tinitiyak ng otoridad na may veterinary certificate ang lahat ng baboy na pumapasok sa City Slaughterhouse. 9 na bayan sa Ilocos Sur ang nakapagtala ng kaso ng ASF, kabilang ang Cervantes, Quirino, Santa Lucia, Salcedo, Lidlida, Galimuyod, Gregorio del Pilar, Banayoyo at Candon City. Naglabas din ng executive order ang lokal na pamahalaan ng City of Ilagan na bawal na magpasok ng baboy at iba pang byproducts nito sa syudad. Bumuo rin ng Task Force ASF kung saan naglatag ng checkpoints sa mga border. Mahigpit din ang inspection sa mga palengke, talipapa at iba pang establishmento na nagtitinda ng karneng baboy upang matiyak na walang ibinebenta na mula sa ibang lugar. May executive order na kasi na lumapas. May itong karating ba namin, mga bayan. Pwede ba mag-special ito? Yung mga Angadanan, Quirino, halos kasi lahat ng papalibutan na dito ng mga bayan. Nagkaroon ng passport case. Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Piniling magtanim ng gulay ng ilang magsasaka sa bayan ng Mangaldan. Narito ang report. Aanihin na sa susunod na linggo ang ilang tanim na palay sa Barangay Amansabina, Mangaldan, Pangasinan. Kaya nire-ready na kasi alam niyo naman may parating na naman na bagyo kaya pero ito maganda na tong klaseng ito para pag may ulan titira na agad, natatanim na agad. Pero ang ilang maagang nag-ani, nagsimula na ring magpunla ng palay sa kanilang sakahan. Mabuti na lamang umano at hindi natutuyuan ng tubig ang irigasyon. Ang problema lang daw nila kapag nasobrahan ng patubig dahil sa malalakas na pag-ulan. Pero ayon sa Municipal Agriculture Office, ilang magsasaka sa bayan ang piniling magtanim na lang ng gulay pagkatapos mag-ani ng palay dahil naman sa kakulangan ng patubig. Tapos itong pangalawang cropping, dry season, yung mga irinadataluyan ng National Irrigation Administration ay magtatanim po sila ng mais corn production po at rain-fed areas, kaya sila ang target namin iaano sa mga corn production program. Yung mga sa upland, ganun, kasi magandang bintahan din yung mga gulay pag marami ding malaki din kita pag pag maluwang yung taniman mo ng mga gulay, ganun. Sa kabila nito, hindi naman daw apektado ang produksyon ng palay sa bayan. Mas marami pa rin naman daw ang sakahan na nadadaanan ng patubig. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Sa ibang balita, pasasalamat sa mga guro idinaan sa kanta at sayaw ng mga learner sa isang paaralan sa Calasiao, Pangasinan. Tunghayan sa report. Half-day break muna sa klase ang mga guro at estudyante sa Duyong Malabago National High School sa Calasiao, Pangasinan. Kahit sa kalahating araw man lang, may pagdiwang ang pasasalamat at pagpupugay sa mga guro sa World Teachers Day. Kanta at sayaw. Mula sa mga estudyante ang handog sa mga guro na nagsilbing audience. Naghandog din ng regalo at mensahe ang mga learners sa kanilang mga guro na itinuturing nilang pangalawang magulang. Ang daming binigay ng mga bata and it means they appreciate all our efforts. To all my learners, maraming salamat. I love you all and may God bless us palagi. Ang mga teacher po ay sobra pong halaga nila kasi hindi lang po sila nag-share po ng mga lessons sa atin sa mga through textbook, pero nagbibigay din po sila ng mga kaalaman sa atin sa buhay na magagamit natin. Ibinida naman ng mga guro at estudyante ng Sarat North Central Elementary School ang kanilang mga talento sa selebrasyon. Nagpakita rin ng suporta ang mga magulang bilang pasasalamat sa mga pangalawang magulang ng kanilang mga anak. May favorite teacher ka ba? Wala po, lahat po sila sumunod. Wala naman po pinipiling guro. All our learners, despite the weather, they are all here with all the support of the ever-supportive parents. Paligsahan sa kantahan at sayawan ang naging aktibidad sa City of Ilagan, Isabela. Isinagawa rin ang gabi ng parangal para sa mga natatanging guro. Hindi raw matatawaran ang kontribusyon ng mga guro sa tagumpay ng bawat learner. Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, nakikisa ang GMA Regional TV sa pagbati ng Happy World Teachers Day sa lahat ng mga guro. Sa mga tinagurian naming
pangalawang magulang. Isang panalangin ang alay namin sa inyo. Tagapagkaloob ng lahat ng kaalaman at guro ng mga guro, bigyan ninyo po ng pagkalinga ang aming mga guro. Biyayaan nyo sila ng kahandaang linangin ang aming murang isipan at huwag magsawa kapag di makahabol ang turuan. Pagpalain nawa ang kanilang mga pusong nagdiriwang sa tuwing kami ay nagwawagi at nag-aalo sa tuwing kami nadadaig. Pagkalooban niyo sila ng mahinahong pagtitiyaga sapagkat ang landas ng kaalaman ay hindi madali. Pagningasin ninyo sa kanila ang maapoy na diwang nagpapaliyab sa kagustuhan naming matuto. Tulungan silang makita ang galing sa bawat mag-aaral. Wala sa marka ang halaga kundi sa pananalig nila. Ikintal nyo sa kanila ang walang pagkauhaw sa karunungan. Ang bagong kaalaman at karanasan ay di dapat katakutan. Turuan po nyo silang masiglang abutin ang alapaap, kasing sigla at kasing tayog ng sarili naming pangarap. Pagpalain nyo po ang mga gurong nauna sa amin. Ang nagawa nila ay napapakinabangan pa rin. Tanglawan niyo po ng inyong mabuting halimbawa ang kaguruan upang makapagpatayo sila sa pamamagitan ng kanilang pangungusap, upang makapagmahal sila sa pamamagitan ng kanilang isipan, upang makapagbahagi sila sa pamamagitan ng kanilang puso. Siya nawa. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sugatan ang lalaki sa Santo Domingo, Ilocos Sur matapos na aksidenteng mabaril ang sarili. Tutukan sa report. Dinala sa ospital ang 66 anyos na si Macario Toreno matapos mabaril ang sarili sa Barangay Lauingen, Santo Domingo, Ilocos Sur. Sa investigasyon ng pulisya, sakay ng motorsiklo si Toreno nang may sitahin siyang rider dahil sa nakakasilaw na ilaw. Nang akmang bunutin ni Toreno ang dalang baril, bigla itong pumutok sa kanyang hita. Ayon sa PNP, isinuko ng anak ni Toreno ang baril kalaunan pero mahaharap siya sa kasong paglabag sa RA 10591 in relation to gun ban. Wala pang pahayag si Toreno. Aabot sa 18.3 million pesos na halaga ng fully grown marijuana ang sinira ng otoridad sa 5 plantation site sa Barangay Ngibat at Buskalan sa Tinglayan, Kalinga. Bunga ito ng 2 araw na simultaneous marijuana eradication campaign ng PDEA at PNP Cordillera. Inararo ng bus ang isang SUV, pick-up at kariton na may kargang sako-sakong palay sa City of Ilagan, Isabela. Sugatan ng mga sakay ng SUV. Ligtas naman ang mga sakay ng pick-up at bus. Sa lakas ng impact, wasak ang ilang bahagi ng mga naararong sasakyan. Iniimbestigahan pa ng otoridad ang sanhi ng aksidente. Russell Simorio, 1 North Central, Luzon. Sa pagpapatuloy ng NCAA Season 99, pinalasap ng JRU Heavy Bombers ang unang talo ng EAC Generals sa score na 77-71. Matagal ang rally points ng dalawang kupunan at dikit ang laban pero dahil sa tres ni Marvin Junicio, nabuhayan ng crowd at ang JRU para maiuwi ang panalo. Bukas, Biyernes, abangan ang bakbakan ng LPU Pirates versus Arellano Chiefs sa Game 1 at Letran Knights kontra sa San Beda Red Lions sa Game 2, 2 p.m. yan sa NCAA Season 99 live sa GTV. Sa ibang balita, natagpuan sa magkaibang lugar sa pasukin ni Ilocos Norte ang patay na dolphin at sperm whale. Ang detalye tutukan sa report. Natagpuan ang patay na dwarf sperm whale na may habang 6.4 feet at may bigat na 75 kilos sa dagat na bahagi ng Barangay Karuan, Pasukin, Ilocos Norte. Nakitaan ng maraming sugat sa katawan ng sperm whale nang makita ng mga mangingisda. Hindi patukoy ng otoridad ang sanhi ng pagkamatay nito. Ang determined po kasi wala naman expert na pumunta doon at wala naman nag-necropsy para malaman sana kung anong cause of death. Natagpuan ding patay ang isang striped dolphin sa Barangay Davila, Pasukin, Ilocos Norte. May haba itong 1.9 meters at bigat na mahigit 60 kilos.
Kasalukuyan ding iniimbestigahan ang sanhi ng pagkamatay nito. Posible raw na dahil ito sa malalakas na alon na dulot ng bagyong Jenny, kasabay ang mga inanod na kahoy sa dagat. Bali nakita po ng isang fisher folk po ma'am, isang leader po ng fisher folk, nakita po na palutang-lutang na po yung dolphins. Kaya tumawag siya ng makasama niya ma'am para dalhin na lang po sa mas po ma'am. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Idinaan sa Zumba ng mga breast cancer survivor at pasyente, kabilang na ang ilang taga-suporta, ang pagdiriwang ng Breast Cancer Awareness Month sa Cagayan. Bahagi raw ito ng pagpapatibay at pakikisa sa mga breast cancer patient. Ayon kay Claire Calangan, Pangulo ng Z-Warriors, na asosasyon ng mga breast cancer survivors, patients at supporters, kailangan bigyan ng positibong pananaw ang mga babaeng tinawag niyang may K o cancer, na hindi ito dapat ikahiya o ikatakot. Aniya, pag-asa ang pangunahing kalasag ng mga may cancer at isa rin siyang patunay na gumaling mula sa naturang sakit. Pinakamalaking free diving competition sa bansa isinagawa sa New Clark City. Tunghayan sa report. Nagtipon-tipon ang mga freediving enthusiasts at iba pang atleta sa bansa para sa pagbubukas ng AIDA Philippines National Freediving Championship sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Ito na ang pinakamalaking pool freediving competition na ginagawa sa bansa sa pagtutulungan ng AIDA Philippines, Bases Conversion and Development Authority at Department of Tourism Region 3. Mas kilala ang freediving competitions sa mga open water. Ngayong taon, isasagawa ito sa pool facilities ng New Clark City Aquatic Center para mas makilala pa ang pool freediving bilang isang lehitimong sport sa Pilipinas. I believe this is a good starting point for the freediving community in the Philippines. Not only for the freediving community but also for the general public to see that freediving is really, as Rolly mentioned, a legitimate sport. Aabot sa mahigit 30 atleta ang nakilahok sa kompetisyon. Bukod sa mga Pinoy, may mga sumali rin mula sa ibang bansa. Nahahati sa 4 na freediving disciplines ang kompetisyon, kabilang na ang dynamic with fins, dynamic monofin, static apnea at dynamic without fins. Samantala may mga standby certified safety freedivers at iba pang medical personnel sakaling magkaroon ng emergency. First is the availability of a 15-meter pool, no? That's world class. No? That's because other than this competition, we're also looking at to bringing bigger competition here, international competitions here. Nagsimulang makilala ang freediving community taong 2018. Ayon sa AIDA Philippines, mas lumaki pa ang freediving community sa bansa pagkatapos ng pandemya. This is the sport that you really have to be relaxed. So yes, it comes with a price, you have to pay something, pero the benefits that freediving can give to the people who tried it or who does it, it's really worth. Ang AIDA Philippines ay isang national organization na namamahala at nag-aayos ng mga freediving competition sa bansa. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, 81 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.